Maganda pong umaga sa bawat isa at sa mga kasama po namin online na pagpalang umaga din po. I-share niyo po itong video para marami pa pong maabot ang salita ng Diyos ngayong umaga na ito. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak? Papuri, pagsamba ang Panginoon sa umaga na ito. Thank you, Jesus. Dakilain ka. Come on, let's sing, let's dance to the Lord. Thank you, Lord God, for this wonderful morning, for giving us a new life. Thank you, Lord. Come on, church, let's sing from the bottom of our hearts. Thankful rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Thankful rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. Yes, you are. You are everlasting God. And you do not faint. You won't go weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. Come on, church, let's lift our hands to the Lord. Let's sing praises to Him. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Come on, let's clap our hands. Let's dance our feet. We praise Your name on high, Jesus. Our God, You reign forever. Our hope, our strong deliverer. Sige po, sundan po natin yung lyrics. Awitin natin. You reign forever. Come on, church. Our hope, our strong deliverer. Our God, You reign forever. Yes, we declare, God, our hope, our strong deliverer. Our God, come on, You reign forever. Our hope, our strong deliverer.
morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. Oh, why would I not sing of your praises even when troubles comes? Why would I not worship forever, for God's seen the good you've done? Oh, I'm not ashamed, I'm sinner's saved. No, I'm not afraid anymore. When the word good foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. I'm letting go, I'm wild in your presence. Stand still, the sun comes on. You make me You strong. make me strong whenever I praise you, Jesus. You fill my cup. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner's saved. No, I'm not afraid anymore. When the word good foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You give me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. 'Cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy. Yan, sabihin mo sa katabi mo, I've got joy. Come on, sabihin mo sa katabi mo. Joy, I've got joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, let's sing. I've got joy in my heart. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Sige nga po, lahat ng nandito sa side na to, let's sing, I've got joy. Let's hear you. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, sa kabilang side naman, come on, let's worship God. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, Yes, Lord, joy, have joy joy. in our Down hearts. in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Sige po tayong lahat. Oh, I Sige. got joy, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, I got joy, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. 'Cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Oh, I got joy, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You Come on, give me let's dancing sing. We in praise every Jesus. season. Whatever comes tomorrow, joy. I got joy. 'Cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again.
Let's say, I've got joy. Come on, let's repeat, I've got joy. I got joy. Because I have Jesus. Because I have Jesus. Thank you, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyo, Lord God, na paggabay sa amin, Lord God. Lord, Ikaw lamang ang gusto naming makilala ng higit pa, Panginoon. Lord, maaaring sa amin, Lord God, may mga sabik sa pagmamahal, Panginoon. Sabik sa pagmamahal ng magulang, sabik sa pagmamahal ng mga anak. Lord, sabi mo, Panginoon, You are our greatest love, our God. Lord, You have loved us, Lord God. While we were still sinners, Lord God, You have died for us, Panginoon. Right now, church, huwag mo muna ang pansinin yung nasa katabi mo. Mag-focus muna tayo sa presensya ng Panginoon. At sundan natin ang lyrics ng awitin na ito. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way and bring me back to You. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way. Oh, bring me back to You. Bring me back to You. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I
Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kung mayroon man po kaming tunay pong kailangan, walang iba po kundi ang mapalapit po sa iyo, Panginoon. Kaya ho sa amin pong panalangin, Panginoon, sa araw na ito, patuloy, Lord, na dalhin mo po kami, Panginoon, sa kaisipan. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Nang sa gayon, maunawaan po namin ang tunay po naming kailangan. Ang kami po ay tunay pong magkaroon ng buwang, Panginoon, sa aming mga puso ang iyong kalapitan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng iyong mga salita na aming pong pag-uusapan mula po sa araw na ito for the rest of the month of June, Lord, ay tunay pong magpukaw po ng aming mga espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, tunay, Lord, na ma-prioritize po namin ang tunay pong kailangan ng aming kaluluwa, ang iyong kalapitan, Panginoon. Hindi ang mga bagay-bagay na umaagaw po sa amin sa paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Kaya Banal na Espiritu, sa iyo po namin ito itinitiwala. Sapagat alam namin, hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. You are our helper. You are our comforter. You are our wisdom. Kayo po ang aming tagapagturo. Kaya turuan mo po kami, Panginoon, na sa aming pong pagbaybay, Panginoon, ng mga talata mula sa iyong mga salita, sa pamamagitan po ng pag-aalam ang mga paraan kung paano po mapalapit sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan at higit sa lahat, Lord, ang mga gagamitin po ninyo. Nang sa gayon, Panginoon, tunay po naming maunawaan na ang halaga ng buhay ay nakukuha sa pamamagitan ng intimate and closeness relationship with you, O Father, in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po. At anuman po, Panginoon, ang bayad karumihan na nakikita niyo po sa amin sa oras na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo, Panginoon, at humingi ng tawad sa lahat po ng aming pong pagkukulang, sa lahat po ng aming pong mga pagkakasala, sa lahat ng bagay na aming naisip, aming nasabi at aming nagawa, Panginoon, na hindi po nagbigay ng lugod sa iyo, Lord. Linisin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami at likhaan mo kami patuloy, Lord, ng dalisay na puso, Panginoon. At handang tanggapin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita na tunay po na nagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Ikaw po ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nandito at wala na pong iba. Kaya, Lord, be magnified, be glorified in our midst today, Lord, and most especially, Lord, in our life. Maraming salamat po. Ang buhay po namin ay hiram po namin sa inyo. At hayaan mo, Lord, na sa pagbalik po namin ito sa iyo, Panginoon, magkaroon ito ng marami pong bunga na magbibigay po ng dakilang kagalakan sa iyong puso, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin itinitiwala po ang aming pagtitipong ito, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, hanggang sa dulo po ng gawain ito. At hayaan mo, Lord, ng bawat isa sa amin na nandito ngayon sa bulwagang ito, ay maramdaman po nila, Panginoon, ang iyong kalapitan. At hayaan mo, Lord, na mas lalo ka po nakauhawan po nila at mas lalo po silang magutom, Panginoon, sa mga gawain tulad nito, lalo na po, Panginoon, ang pagiging malapit sa iyo. Maraming salamat po. Ano man ang gawa ng kaaway, ay aming pong itinatakwil at inaalis sa bulwagang ito sa pangalan ni Jesus. Wala kang magagawa, demonyo, sa aming kalagitnaan sapagkat ikaw ay matagal ng talunan. At sa kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoong Kristo, pinapalayas ka namin sa aming kalagitnaan ang espiritu ng walang interes sa pakikinig ng salita ay winawasak namin at tinataboy namin sa pangalan ni Jesus. At dakilang Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patuloy ka pong manguna
At hayaan mo ang apat na sulok ng bulwagang ito at higit sa lahat, ang aming mga puso. Ikaw lamang po ang marinig. Ang tinig mo lamang, Lord, ang aming marinig. Hindi ang aming tinig, hindi ang tinig ng aming katabi, maging hindi ang tinig ng demonyo, kundi ang tinig lamang na nagmumula sa iyo, aming banal na Espiritu. Maraming salamat po sa tagumpay. Ngayon pa lamang po, we claim the victory upon victory, sapagkat alam namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay matagumpay noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Batiin po natin ang katabi po ng isang mapagpalang umaga po. Yan, ngayon pwede nyo kausapin, sabihin nyo, mapagpalang umaga. Ayan. Ayan, mamaya, habang nag-aaral na tayo, huwag nyo na po siyang kausapin, ha? So ngayon, kausapin mo na, batiin mo, mapagpalang umaga sa iyo. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa oras po na ito, sapagkat patuloy po na nararamdaman po natin ang Kanya pong kalapitan. Wala kasing silbi yung mga bagay na ginagawa natin tulad nito kung hindi naman natin mararamdaman yung kalapitan po ng Diyos. Kasi the very reason why we are here, not for somebody, or kung someone, or kung sino man po na nag-invite sa atin. Though inuutusan po natin, or inuutusan tayo ng Panginoon na mag-invite tayo, mag-iya po tayo, pero ang pinakadahilan kung bakit tayo nandito, nais ko pong ipaalam sa inyo, sapagkat pinili ka ng Diyos para makarating sa bulwagang ito. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sabihin mo, hindi ka aksidente. May plano ang Diyos sa iyo. Ayan. So may plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin, kaya nandito po tayo. Now, ngayon po, tayo po ay darako po sa panibago pong tema na ako po ay was, nung ito po ay pinapanalangin ko at ako po ay nananalangin po sa Panginoon. I am overwhelmed with the wisdom na binigay po ng Diyos sapagkat hindi ko alam kung paano gagawin at kung paano patatakbuhin, but salamat sa Diyos sa biyaya ng Panginoon sapagkat malaki po yung ating pong tema for the rest of this year. Yung pong ating pong tarpaulin po na nakakabit po dyan, that sinasabi po sa atin ng Panginoon na napakarami po ng aanihin, subalit kakaunti po yung mag-aani. Kung unawain po natin ang pinaka-konteksto ng pagkakasabi po dyan, medyo mahihirapan po tayo kung hindi po tayo malapit sa Panginoon. So kaya po, tayo po ay darako po pagkatapos po natin mapag-usapan po ang kahalagahan kung paano po natin tatangkilikin ang banal na Espiritu ng Diyos na diniposito niya sa atin nung panahon po na tayo po ay unang tumanggap sa Diyos. So, pinag-aralan po natin yun. Nang sa gayon, ang Espiritu ng Diyos na siyang gabay po natin, na siyang helper po natin, na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, ang siyang magdala po sa atin doon sa takbuhin na nais po ng Diyos, takbuhin po natin, align po doon sa binibigay po niya sa ating pangitain. Nang sa gayon po, hindi po tayo nahihiwalay. Sapagat ang isa pong ubasan na pinapangunahan po ng Panginoon ay nagkakaroon po ng pagkakaisa. Nagkakaroon po ng iisang takbuhin, nagkakaroon po ng iisang layunin, nagkakaroon po ng iisang pag-appreciate at iisang kaisipan na kung paano po natin maluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya po, tayo po ngayon ay darako po doon po sa ating pong tema. It's all about draw near to God or drawing closer to God. Kung meron naman pong pinaka-importanting bagay or importante na mangyayari sa buhay natin, yun po yung panahon na tayo po ay naging malapit sa Diyos. Napakagulo po ng mundong ginagalawan natin. Yung mga taong pinagkakatiwalaan natin sa una, dumating ang pagkakataon, hindi na po natin sila mapagkatiwalaan. Dumating ang pagkakataon, sila na mismo ang naging daan para mapahamak po tayo. That's why hindi po natin, kung uunawain po natin ang utos ng Diyos sa atin, yung first commandment, sabi ng Lord sa atin, love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, with all your strength. Kaya po ganun po ang paalala, ang binibigay po sa atin ng Diyos na instruction. Because kapag ang Diyos po ang nagmahal sa atin, totoo, walang hanggan, walang katapusan. Ang pagmamahal na mayroon po ang Diyos, ito'y pagmamahal na hindi po naghahanap ng kapalit. Ito'y pagmamahal, napakahaba po ng pasensya. Kaya nga hindi pa po bumabalik si Jesus Christ dahil marami pa pong mga aanihin. Kaso kulang na mag-aani. Kaya iyon po yung ating panalangin for the rest of the year, na makapag-raise up po ang Panginoon through our effort and through the leading of the Holy Spirit, magkaroon po ng marami pong manggagawa na alam po natin at naiintindihan po nila ang konteksto ng pagkatawag po sa kanila. Tandaan po natin, salvation is very simple at pwede nating masabing mabilisan lang. Ano po? But being in relationship with the Lord, ang tawag po dyan is being disciple of Christ. Kailangan mayroon kayong decision na gagawin that you are going and willing to pay the price of being disciple. So ibig sabihin mayroon ka, kaya sabi ng Panginoon, susunod ka sa akin, wala nga akong matuluyan. Pero hindi naman po yun literal na wala talagang matirahan ng Diyos. Kasi hindi po totoong mahirap si Kristo nung siya po ay magkatawang lupa. Siya po ay mayaman. Mayaman po siya. Kaya po, mali po yung kaisipan na mahirap si Kristo nung siya po ay magkatawang lupa. Siya po ay mayaman sapagkat siya po kailanman ay hindi nagkulang. So ngayon po, ang pag-uusapan natin, it's about, dito po sa James chapter 4, na ang ginamit ko po ay New Living Translation. Sabi dito, come close to God, and God will come close to you. Pansinin natin niya, lumapit ka sa Diyos, at ang Diyos ay lalapit sa iyo. So kailangan maintindihan natin yon. Ang pagkakasabi, lumapit ka sa Diyos, hindi ang Diyos ang lalapit sa iyo. In salvation, ang Diyos po ang lumapit sa atin through the people na ginamit ng Diyos para magkaroon tayo, through the Holy Spirit, para po magkaroon tayo ng pangunawa at matanggap natin si Kristo. But si James kasi dito, si Santiago sa Tagalog, ang kausap po niya dito ay hindi po mga unbelievers. Ang kausap po dito ni James ay mga believers tulad po natin. Kaya ang sabi po niya dito, tapos na po ang salvation. Ligtas na po sila lahat dito. Kaya ang konteksto dito, ang pagkakasabi, lumapit ka sa akin para praising at ako'y lalapit sa iyo. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Marami pong mga issues na nagaganap during the time of James, kaya in-address po niya ang issue na to, most especially to those believers of the truth of the Word of God, the Lord Jesus Christ. So kaya po sinabi po niya ito, sapagkat ang mga tao during the time, even up to this point in time, naguguluhan po tayo, we are in confused, we are in, kumbaga, nahahati po ang attention natin between po doon sa ating pong paglilingkod sa Diyos at doon po sa kagustuhan po natin na somehow ma-elevate yung level of our life. Wala nang pong masama na maging mayaman tayo. Wala naman pong masama na maging maginhawa ang buhay natin. Yun naman po ang plano ng Diyos sa atin. But we have to come in reality na malaman natin at matutunan natin balansahin, at para mabalanse yun, kailangan lumapit tayo sa Diyos, nang sa gayon sa paglapit po natin sa Kanya, sa ilalapit sa atin at bibigyan niya tayo ng karunungan para malaman natin ang prioridad na dapat natin binibigyan ng pansin, nang sa gayon, ang lahat ng kailangan natin, sabi ng salita ng Diyos, ay idaragdag niya sa atin. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya po, mahalaga po ito. So, ang pag-uusapan po natin itong powerful verse na to, ay tumatawag po sa atin to come closer in relationship with God. So, mahalaga po ito, sapagkat, alam niyo po, natutunan ko po sa sarili ko, sa paglalakbay ko, sa buhay na binigay sa akin ng Diyos, sa pakikipag-isa sa Kanya, may natutunan po ako na isang bagay na pilit ko siyang pinapalago palagi. Kasi, lahat po tayo, meron tayong dependent
or dependency doon sa mga tao, lalo na pag yung mga tao po na nakasama po natin ay magagaling. Ano po? Like for example, for me, glory to God, halimbawa si Pastora Gracia, maganda ang kanyang paningin pagdating sa mga presentation. That's the gift that God has given to her. So during the time na ako po yung nagpipreach, at pag natapos ko na po yung outline ko, natapos ko na po yung mga gusto kong iayos sa outline na ginawa ko, sabi ko, Pastora, gawan mo naman ako ng PowerPoint. Kasi feeling ko, yung PowerPoint ko parang pangit. Ganon. So, nangyayari lagi yon, and I'm sure iba po sa inyo, ganon din, very dependent po tayo sa ibang tao. Kaya lang, I realized na hindi, bagaman kalooban din ng Diyos na i-appreciate po natin yung gift ng iba, bagaman kalooban din ng Diyos na i-admire natin sila because of the gift that God has given to them, but not to the point na magiging dependent ka na siya sa Kanya for the rest of your life. What I'm trying to say, I realized, kasi ganito yon, masasuppress yung paglago mo pag very dependent ka sa tao. So, kaya po nangyari, kasi may mga pagkakataon na pagod si Pastora Gracia, hindi ko siya ngayon magising, or hindi ko siya ngayon mapilit, Han, gawan mo naman ako ng PowerPoint. So, naiintindihan ko kasi yung konteksto din ng trabaho niya. And because of that, God give me the wisdom, why not try to leverage? So, somehow, sabi ko, sige, ako na lang. So, I explore, and somehow, sabi naman ni Pastora Gracia, kasi tinatanong ko sa kanya, Han, kumusta ang presentation ko? Medyo okay na. So, because of that, kahit nagpapahinga siya, hahayaan ko siyang magpahinga kasi pagod na pagod siya. Kahit gumising ako ng 2:00, hindi ko siya gagambalain kasi somehow nagkaroon na po ako ng independent doon sa bagay na yon. Same thing with my profession. Minsan po nagkakaroon tayo ng compromising kahit matigas ng ulo ng tauhan natin because ang tingin natin, hindi tatakbo ang isang, sa construction, ang trabaho, kapag yung isang, halimbawa, magaling mong tile setter ay lalayo, aalisan ka. And bilang isang contractor, magkakaroon ka ba ng somehow second thought at somehow takot na didisiplinahin ko ba to? Kasi mali yung ginawa niya. At because very dependent ka sa kanya, kasi sa tingin mo, pag inalis ko siya, pinagalitan ko siya, dinisiplina ko siya, baka ma-jeopardize yung trabaho ko, mapahiya ako doon sa client ko. That was my thinking bago kaya ako bumagsak. Ano po? But when God raised me again, I realized that I really need to leverage. So because of that, pinilit ko pong unawain lahat ng discipline na mayroon po ang profession ko. Nang sa gayon mawala man sila, kahit may helper ako na nandoon, kaya ko siyang turuan kung ano ang gagawin niya doon sa ginagawa namin. So, yun yung training na tinuturo sa akin ng Diyos na somehow, do not very attached to those people who are very skillful. Again, uulitin ko po, hindi po masama na magtiwala, hindi rin masama na somehow, i-maximize natin yung mga talento nila. But then again, at the end of the day, pag may battle ka, may pagkakataon na hindi mo siya maaasahan. Kaya po, ang dependency na gusto ng Diyos na maranasan natin, which is ito yung pag-uusapan po natin, ay maging dependent tayo sa Kanya, rather than maging dependent po tayo doon sa mga tao, sa yaman na mayroon tayo, sa mga taong nakapaligid sa atin. Because lahat ng bagay na yan ay bibiguin tayo. Lahat ng bagay na yan ay hindi natin maaasahan pagdating ng mahigpit na pangangailangan natin. Pero ang Diyos, kahit minsan, or sabihin natin madalas, hindi mo siya pinapansin. Kahit lagi siyang nagpapapansin sa iyo, sa oras na wala ka ng malapitan, nakalapad pa rin ang kanyang arms. Hinihintay ka lang, come close to me, and I will come close to you. Kaya po ang pag-uusapan natin, magkaroon tayo ng dependent po doon sa Diyos, hindi po doon sa mga bagay na mayroon po tayo sa paligid po natin. So again, ulitin ko, wag po natin, wag naman tayo maging extreme, na wala na tayong tiwala sa iba. Yes, we will maximize those potentials, but at the end of the day, dapat ang i-develop mong dependency
ay ang para po sa ating Panginoon. Now, pag pinag-usapan po natin yung closeness or what we call intimacy sa other term po, ang ibig sabihin po nito, closeness with God is an active and not a passive experience. Pag sinabi natin active, not a passive experience, ang ibig sabihin po niyan, it requires an active engagement. Active. Parang dynamic, buhay, gumagalaw po. Engagement and conscious pursuits of closeness. Ibig sabihin po nito, yung pag sinabi natin closeness, ito po yung nangangailangan po ng aktibo nating pakikipag-ugnayan. Aktibo po natin pakikipag-usap na may malay. We are in conscious na naghahangad po tayo na maging malapit sa Diyos. Pag sinabi natin closeness, active but not passive. So palalalimin ko po ito because my job today is to introduce to you and establish the biblical principle or biblical context of this theme sa James chapter 4 verse 8 at ang mga kasamahan po natin magtuturo, kukunin na po nila yung mga specific na topic that will align to us para maging malapit po tayo sa Panginoon. My job today is just to introduce and to establish the biblical context of this theme ng ating pong droner to God para po mas lalo po natin siyang ma-appreciate at maintindihan po natin. So yung closeness with God, sabi ko active siya, ibig sabihin, this means, sabi rito sa aking notes, actively seeking to know God through His Word, living a life that reflects His character, and actively choosing to trust and obey Him even in the midst of trial. So, para mas lalo po natin siya maintindihan, ang context nito, ito po yon, sinulat ko po. Here's why closeness with God is not passive. Pag sinabi natin passive, naghihintay kang maganap. Pag sinabi natin active, you are exerting effort para po makuha mo yung isang bagay. That's why ang konteksto po ng James 4:8, nasa active siya na experience. Lumapit ka sa akin, hindi ako lalapit sa iyo. Tapos nang paglapit ko sa iyo, ligtas ka na. Ngayon, ang gagawin mo naman, ilapit mo yung sarili mo sa akin. Parang ganun ang pagkakasabi sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon, madiscover mo kung anong plano ko sa iyo. So, here's why closeness with God is not passive. Hindi siya naghihintay. Kailangan gumalaw, kumilos, lumapit sa Diyos. Kaya po, tinutulak tayong mag-devotion. Ito yon. Number 1 is active pursuit. Sabi rito, closeness with God requires consciousness, effort, and a desire to grow closer. Nakita mo, requires consciousness. Mayroon tayong malay. At mayroon tayong pagnanais na tayo po'y mapalapit sa Diyos. Sabi rito, this involves things like prayer, Bible study, and actively seeking to understand and apply God's Word in our life. So, that's the very reason why closeness is not passive, but active. Kasi meron talagang gagawin. Next po, bibilisan ko lang po itong mga konteksto na to. Personal relationships. God desires a personal relationship with us. So yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. That's why, nababasa po natin sa Bible, God is a jealous God. Because kapag nakikipagrelasyon po siya, very personal. Gusto niya, siya yung priority mo. Sapagkat alam ng Diyos, out of the love na mayroon siya sa atin, sa tuwing lumalayo tayo sa Kanya at mayroon tayong ibang pinapriority, nalulungkot ang Diyos. Nalulungkot po siya. Sapagkat alam ng Diyos, kapag nahiwalay tayo sa Kanya, kahit pansamantala, madadapuan tayo ng impluensya ng demonyo. Napansin niyo po si Peter, sa maikling karanasan po na yon, nung sila po ay nagtatravel at bigla pong naging hindi maganda ang panahon, hindi nila kasama si Jesus Christ, pero si Jesus Christ ay sumusunod sila sa kanila, tumalakad sa tubig. Sabi nila, multo. Sabi ng Panginoon, hindi ako ito. Sabi ni Peter, kung ikaw po yan, Panginoon, pahintulutan niyo akong makalakad sa tubig at makarating ako sa iyo para praising. Sabi ng Lord, sige. Lakad siya, nakatingin siya kay Jesus. Pero nung naririnig po niya yung dagundong ng bagyo na yon, ng malakas na nauunos po na yon, napatingin siya doon. In just a moment po na tumingin po siya doon sa hangin, sa bagyo na yon, bigla siyang unti-unting lumulubog. Kasi nawala ang presence ng Lord sa kanya. Kaya sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya ang Lord naman, to the rescue. Nilapitan siya, hinawakan ang kamay niya,
at lumakad sila papunta sa bangka. Nagsimula uli siyang makalakad nung binalik niya uli ang paningin niya sa Panginoon. Kaya po, every time po, very personal talaga sa Diyos ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Kaya po ang kaligtasan po ay hindi po pwedeng ibigay sa iba. This is very personal. You have to decide personally na tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. May ginagamit ang Diyos na tao para ituro sa iyo, pero ikaw ang magdidesisyon na tatanggapin mo, bubuksan mo ang puso mo, papapasukin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo because salvation is personal. Hindi pwedeng ipamana. Ano po? God desires a personal relationship with us. A relationship that it is not built on mere ritual or formality, but on a deep connection and mutual love. Malalim na connection at mayroon pong common na pag-uunawa. Pag sinabi natin kami pong dalawa po ay may mutual understanding na po kami mga kabataan. Ang ibig sabihin po niyan, hindi pa kayo, pero may malalim na kayong connection. Parang malapit na maging oo. Parang ganun yon. So, sa Panginoon, meron kayong mutual love at meron kayong deep connection sa isa't isa kasi gusto ng Diyos, personal ang relasyon mo. That's why closeness with God is not a passive or hindi naghihintay. Nag-e-exert ng effort. Gumagawa ng paraan. This means actively engaging with God in a way that feels personal and authentic. Next po, obedience and trust. Closeness with God is fostered by obedience and trust. Thank you po. Pag sinabi po natin fostered, sa Tagalog, ang pagkakatagalog po yata nito ay pinagtitibay. Parang ganun po. God is fostered, yung kalapitan mo sa Diyos ay pinagtitibay po siya ng pagsunod mo at pagtitiwala. Tama? Ganun po yun. Ganun din po tayo. Kaya tayo nagiging malapit sa isa't isa because nagkakaroon tayo ng pagsunod at nagkaroon po ng pagtitiwala. So, this means actively choosing to follow God's will and trusting His promises even when it's difficult. So, susunod ka pa rin kahit mahirap. Binigyan ka ng Diyos ng salita, ito yung sinabi sa'yo, pero baliktad mga nagaganap sa buhay mo. But because you are in love with your God, sabi doon, you will still obey Him even when it's difficult to understand. So magmamahal ka pa rin at susunod ka pa rin doon sa kanyang salita kahit sa ngayon, hindi mo siya naiintindihan. But because ang salita ng Diyos ay hindi po nagkakamali, makikita mo pagdating ng panahon dahil sumunod ka sa kanyang salita. And next po, living a life that reflects God. Closeness with God is not just about internal feelings. Hindi ito dahil natouch ka sa kanta. Hindi ito dahil natouch ka dun sa nagte-testify. It's not about feelings. Though ang emotion ay kailangan po natin, even in worship, kailangan natin ng emotion. But kailangan tayo makatawid. Kasi yung mga bago po, even myself, when I was still a new Christian, pag ako po ay nagsasalita dito sa harapan at nabibigyan, even sa Bible study po, hindi ko po matatapos ang sasabihin ko kasi ang kasunod po nito ay pagpatak ng luha ko. Hindi po sa simpleng luha o talagang para akong pinalo at nakakaramdaman ako ng masakit kasi humahagulhul ako sa iyak. So hindi ko siya matapos. That's why, even when the time na ako po ay nagsusong lead na po, ganun pa rin na na-experience ko. That's why, nagkaroon ako ng conviction, nagkaroon ako ng burden na ipanalangin ito sa Panginoon, Lord, alisin mo naman po yung pagiging very emotional ko. Para nang sa gayon naman, medyo tumawid ako doon sa isang aspeto na nagagawa ko yung bagay nang hindi ako nahahadlagan because of the emotion that I feel during the time na ganun po yun. Kaya po, ganun po yun. So, it's not about the internal feelings. It's all about living a life that reflects His character and values. It's not about you. It's about the character and values of Jesus. This requires actively choosing to live a life that honors God even when it's not easy. Nakikita niyo mga karugtong niya? Even it's difficult. Even when it's not easy. Kailangan pa rin natin siyang gawin. Next po.
God's active rule. While we actively pursue God, He is also actively involved in the process. Yan ang maganda sa Panginoon. Drawing us closer to Him through His grace and love. Pag tayo po ay kumikilos para po maging malapit sa Diyos, ang Diyos din po ay kumikilos para maging malapit siya sa atin. Iba po yung sa mundo. Pag tayo po ay pinaglalaroan ng tao, kahit anong exert ng effort na ginagawa natin para ilapit natin ang sarili natin sa Kanya, pero dahil siya nga po ay tao at iba po ang intention niya sa atin, hindi po niya ma-appreciate at hindi po siya nag-exert din ng same effort para magkakakilalan kayo. Because at the first place po, ang intention niya, mapakinabangan ka. But in God, pag lumapit ka sa Kanya, siguradong gagawa siya ng paraan in the process para lumapit din siya sa iyo. This means recognizing that God is always reaching out to us and we can choose to respond. Ganun po. And next po, overcoming obstacles. Passivity can hinder closeness with God, yung naghihintay lang. Ang ibig sabihin ng passivity. So mahadlangan po nito yung kalapitan mo sa Diyos. Obstacle like pride, willfulness, and worldly attachment can create distance between us in God. So ito yung nagsiseparate po sa atin. Active effort is needed to overcome these obstacles and cultivate closeness. Kaya po kung mayroon kang, parang ganito yon, at ito yung hindi natin nagugustuhan sa gobyerno natin. I am boldly saying, nasanay po tayo, because of the pandemic, marami pong mga tao ang gumawa ng paraan para abutin yung mga mahihirap para tumulong. And wala naman pong masama doon sapagkat kailangan talaga magtulungan. Pero tapos na po yung pandemic, naging political strategy na to ng mga politiko ng intention lang po ay manatili sa pwesto at hindi po magserbisyo ng totoo. Kaya ang ginagawa po nila, ayuda. Iba't ibang klaseng ayuda na inilalagay ang isang tao sa kahon na susunod kayo sa akin, kasi kung hindi kayo sumunod sa akin, wala kayong matatanggap na ayuda sa amin. And even at to the point of election, gano'n na nangyayari. Di ba? Kaya nga po may mga umiiyak po ng mga matitinong politiko or leader po na umiiyak sila kasi nanalo sila because kahit wala silang pinamigay na ayuda, they still won the election. Kaya po, tears of joy, na alam nila na kumikilos ang Diyos sa buhay nila. So, parang ganun po ngayon ang nangyari. Parang ikinulong po tayo sa ganun. Parang naghihintay na lamang tayo. Instead po na yung mga pera na exert po natin, mag-create tayo ng trabaho, mag-create tayo ng mga bagay-bagay na para turuan silang magtrabaho, hindi po ganun ang ginagawa natin. Because may meron pong mga pag-aaral, kung nagbabasa po kayo, may mga pag-aaral po na isang strategy po yun ng politics para po even during the election, yung dynasty mo ay mananatili siya sapagkat sila po ay very dependent sa'yo. Di ba, sabi ko mga sa inyong illustration ko, na dumaan ako sa ganung pagkakataon, na very dependent ako na magpagawa kay Pastor Agracia. But salamat sa Diyos, kasi binigyan niya ako ng, teka lang, kailangan ko bang abalahin? Kasi pag hindi ko po siya, halimbawa, inabala ko si Pastor Agracia, kasi hindi ko nga magawa. Kasi naghahanap din ako somehow ng quality. Kasi kung ako lang, parang hindi ako masaya. So gusto ko siya magawa. Pero dahil pagod siya, at hindi siya bumangon, doon sa gusto ko, mag-aaway kami. May kabuluhan ba yung pinag-awayan namin? Wala. Wala naman silbi yung pinagtatalunan namin. Napakaliit na bahagi. Bakit hindi ako? So, makikita mo yon. I learned na kailangan mag-improve ang isa't isa. Hindi para maging independent sa isa't isa, magtutulungan ang bawat isa. Parang ganon. So, hindi po ang closeness with God, hindi po tayo ginagawa ng Diyos sa isang kahon na, kumbaga, lahat na lang. Kaya nga po sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na-appreciate ng Diyos yung mga pagkilos natin. Pero may mga pagkilos tayo at mga bagay na pinagdadaanan tayo na hindi naabot ng kakayanan natin. And because malapit tayo sa Diyos, doon ngayon pumapasok ang tinatawag natin divine intervention. Kasi malapit ka sa Panginoon. And sabi rito, active effort is needed to overcome these obstacles and cultivate closeness. So nag-i-exert ka para di ba yung problema ang pinagdadaanan natin, sabi nga natin, paraan nyo ng Diyos para ma-develop tayo, para turuan tayo. So magkikilos tayo, hindi tayo magmumukmuk na lang sa kwarto.
hanggang sa madapuan tayo ng depresyon. Lumalabas tayo kahit may pinagdadaanan tayo, nagpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Same pa rin ang buhay, kahit sa loob ay duguan, pero hindi nagpapalata sapagkat alam mong kasama mo ang Diyos. And at the end of the day, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo, napapasaya siya sa ginagawa mo. Kasi nagkakaroon ka ng pananampalataya. Alam niyo po, sa pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, ang alam mo, ang lagi pong nagpapasaya sa Diyos, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Pansinin po niyo yung mga pagpapagaling niya. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Yung isa naman, sabi ng Lord, kinompleto mo ang buhay ko, parang ganun, kinompleto mo pala ang araw ko dahil sa paniniwala mo. So, kung gusto mong mapasaya ang Diyos, pagkatiwalaan mo siya. Pero kung gusto mong maging malungkot ang Diyos, huwag kang magtiwala sa Kanya. That's very simple. Pero pag sinabi natin closeness, hindi ito naghihintay. It is an active effort na ginagawa natin para mapalapit po tayo sa Kanya. And then the next one po, ayan. So, yun po yung mga parameters po that yung closeness is not a passive, but simply a dynamic or tinatawag natin ang active experience. May gagawin tayo. That's why ang context is draw close to me and I will draw near unto you. Parang lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Now, pasukin po natin yung text na yon kasi nilatag ko lang po yung mga bagay na yon. Now, dito po tayo sa James chapter 4 verse 8 which is the context or verse na pinag-uusapan po natin ngayon. At pag-uusapan pa natin for the rest of this month. Sabi ron, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts for your loyalty is divided between God and the world. So hihimayin po natin ito. So ilalagay ko lang din po sa Tagalog para mas lalo po natin ma-appreciate. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So tayo po yun. Again, ulitin ko po, ang kausap ni James dito ay tulad po nating mga Kristiyano. Okay, pabago-bago ang isip. Kaya po, pag binasa nyo po ang Santiago chapter 4 verse 1 hanggang makarating dito, mayroon po doon mga sigalot na nagaganap. May mga issues na dapat i-address. At dito yung ang dulo ng lahat ng hindi pagkakasundo, lumapit sa Diyos. Naalala niyo po yung naikwento ko po sa inyong payo ng isang pastor sa isang lalaki po na namumroblema para mabuo ang pamilya. Di ba, pastor? Sabi niya, pastor, ano pong gagawin ko? Gusto ko pong mabuo ang pamilya ko. Magkahiwalay na sila for several years. Ang sagot ng pastor niya, mag-cell group ka. Yun lang yung sagot. Mag-cell group ka. Hindi specifically sinagot, ganito ang gawin mo. Magpakumbaba ka, gumawa ka ng effort, hindi ganoon. Ang sabi niya, mag-cell group ka. Parang ganito. Ang daming isyong pinag-uusapan. Ang sabi lang, lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. So, ganun po. So, meron tatlong bagay po na makikita po tayo dito. 3 points na titingnan po natin sa verse na to. Number 1 po, the invitation to draw near to God. The invitation to draw near to God. And second po, the call to purification. And then the last one po is the promise of God's nearness. Papasadaan ko lang ito kasi madadaanan din po ito ng mga magtuturo po sa atin doon po sa mga susunod po na topic po natin. Now, tingnan po natin itong point number 1. Sa point number 1, which is the invitation to draw near to God, ang verse po ito yon. Come close to God and God will come close to you. That's the point number 1. An invitation to draw near to God. So, ini-invite tayo ng Diyos. This is an instruction, this is an invitation na binigay po sa atin ng Diyos through James na lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos po ang lalapit po din sa atin. Sabi po rito, yung bagay po na ito ay ina-address po ni James. Ang konteksto po nito, ina-address po ni James doon po sa lugar na kung saan nandun po siya sapagkat mayroon pong ina-address po siya na various issues in Christian community. Katulad nga po na nabanggit ko po kanina, including po yung worldliness and division. Nagkakaroon na po ng pagkakahiwa-hiwalay. So, ganun po ang nangyari. So, ang invitation po nito ay tumatawag po ng tinatawag natin the call of closeness or the call of intimacy with the Lord, urging the believers, sabi po rito, to prioritize their relationship with God. So, kailangan i-prioritize po natin. So, pag tinignan po natin ang Greek word po nito, nung come close,
Sabi po ron, egyezo. Ang Greek word po ng come close, it means to approach or draw near, indicating a deliberate action on our part. Yung come close, egizo po, sa Greek word, ang ibig sabihin, approach, lumapit, draw near, indicating a deliberate action. Pag sinabi deliberate, intentional na pagkilos on our part. So hindi ito pagtulak. Talagang ikaw ay magdi-decide na maging malapit sa Diyos. This is very personal. Kaya po, ang lahat ng tao na nag-decide na lumapit sa Panginoon, makikita mo yung paglago. Pero yung tao na gusto lang manatiling makinig, makikita rin natin ang paglago. So ganun po kung paano natin ina-appreciate ang salita po ng ating Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala, maaring ligtas pa rin tayo. But then again, hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga. Kaya lang, dahil hindi tayo kumikilos, yung hindi natin pagkilos, baka magdala po sa atin para matalisod ulit tayo at mawala tayo sa presensya ng Diyos. Kaya po, ang antidote sa posibleng madapa ka at mawalay ka uli sa presensya ng Diyos, ang antidote, ang sagot, lumapit ka sa Diyos. Ibig sabihin, idulog mo ang sarili mo sa Diyos para maintindihan mo kung anong plano ng Diyos sa iyo. Pag naintindihan mo yon, kahit walang magtulak sa iyo, ito yung sinasabi ko, yung paglilingkod mo sa ministry na binigay sa iyo ng Diyos ay hindi dahil tinulak ka ng pastor mo. Or hindi ito personal, ang tawag dyan ay personal pride mo. Na magaling ako, madami akong nadadala sa Panginoon. No. You are doing this because yun yung nararamdaman mo kasi naging malapit ka sa Diyos. Sabi ko sa inyo, kapag nagdi-devotion ka personally and intentionally, humihilig ka sa dibdib ng Diyos, naririnig mo ang tinig niya. At ang tibok niya, tug-tug. Ang tunog noon, ang sabi ng Panginoon, feed my lamb. Ganun ang tunog noon. Bring the people into relationship with me. Ayoko silang mapahamak. Ang gusto ko sa kanila, makarating po sila sa conviction na mag-repent. Because through repentance, marirealize po nila, tatanggapin nila ang ating Panginoon. Ganun po ang tibok ng puso ng Diyos at hindi po natin yan maririnig. Katulad ng pinag-usapan natin dati sa Holy Spirit. Hindi sumisigaw ang Holy Spirit. Gusto po niya ng closeness kasi nagwi-whisper lang siya. Same thing with our God, the Lord Jesus Christ. Hindi po siya naninigaw. Kung maglalakas man ang boses niya, pag inaral mo po, kung lalakas man ang boses niya kasi gusto niyang marating yung nandun sa dulo. Pero para sigawan ka, kasi pag sumigaw ka, galit ka, di ba? So nilalakasan niya yung tinig niya para marinig ng iba. At paulit-ulit po yon. So that's, kailangan ng closeness because bumubulong po ang Panginoon. So another thing po, it signifies moving towards God with the intent of fostering a deeper connection. So the motivation of drawing closer to God is to understand the heartbeat of God. That's why your motivation in involving yourself in the ministry is to bring happiness or para mapasaya natin ang Diyos. Ganun po ang nagiging motivation natin. Ang motivation natin sa palilingkod because of our love unto Him. In love tayo kay Jesus. We are sold out for Christ. Kaya natin ginagawa ito. Hindi dahil sa pakinabang na nakukuha natin. Yun yung transition na kailangan natin matawid in studying this topic about drawing closer to God. And the next po, sabi rito, sa Hebrews 10:22, sabi po rito, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. So ang ibig sabihin po ng verse na to, binibigyan diin po ng verse po na to, yung pong pagtitiwala po natin na tayo po ay nakuha natin or nataglay po natin because dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. So ibig sabihin, yung kumpiyansa na mayroon tayo para lumapit sa Diyos ay nakuha natin dahil sa ginawa ni Kristo. And because of that, magkakaroon din po tayo ang motivation natin magiging tama. Kaya pala ako nandito, hindi dahil niyaya ako ni ganito. Kaya pala ako dahil dito, kaya utang ko ang buhay ko sa iyo, kapatid. No. Utang mo ang buhay mo sa Diyos. Ginamit lang siya. Of course,
Again, wag niyo po akong mamali. I-appreciate natin, i-honor natin yung mga tao na ginamit ng Diyos para makakilala tayo sa Panginoon. Pero habang lumalago ka, mas lalo mong i-honor ang Diyos. Kasi bakit po? Kapag inuna natin i-honor ang Diyos, kapag inuna natin, ilapit natin ang sarili natin sa Diyos, lahat ng bagay po na yan ay kaya mo nang gawin. Ibig sabihin lahat yan, magiging bunga yan. Kasi ang Diyos nang magsasabi sa iyo, ang Diyos nang magko-convict sa iyo. Kasi naging malapit ka na sa Kanya. Ang Diyos nga, source of goodness po siya. Wala siyang kaptiting ng pagkakamali. Ay dahil malapit ka sa Kanya, natural, ganun ngayon magiging motivation ng lahat ng pagkilos mo. Hindi na mo ginagawa yan because I am inspired with someone na gusto kong makasama lagi sa ministry. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, huwag niyo pong gawin ang ministry na para praktisan po ninyo, para masatisfy ninyo yung emotion, desire po ninyo. You should learn how to understand what is your priority, most especially at that age na mayroon kayo. Kasi kung papasok po tayo doon, kaya ako binabanggit ito kasi maraming kabataan, kung mapapasukan po ninyo yung love course at marriage na seminar po natin, ang reason kung bakit ka makikipag-boyfriend at makikipag-girlfriend, kasi mag-aasawa ka na darating na panahon. Pero kung hindi ka pa mag-aasawa at hindi ka pa handa, iba yung priority mo dapat. Magpalalim ka sa Diyos. At ang Diyos ang pipili para sa iyo. Si Adan, hindi po siya pumili ng mapapangasawa niya. Ang pumili para sa kanya ay ang Diyos. Marami pong mga Bible character na matatagpuan po natin pag nag-aral tayo. Lahat po sila na malalapit sa Panginoon, ang pumili ng mapapangasawa ay ang Diyos sa kanila. So ganun po yun. So kaya po, kailangan po natin maintindihan that the motivation of our service to God is because nagkaroon tayo ng confidence na lumapit po sa Diyos, sa trono ng Diyos. It is because only of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Kaya ang motivation ng paglilingkod for the glory of our God. So yun po yun. So imaginein po natin yung konteksto po nito na yung isang bata po, tumatakbo po siya. I remember po si Gracieli, laging ganyan po sa akin yan. Mawa, hindi kami magkasabay na umalis ng bahay, nauna halimbawa ko sa school or kung saan man, pag magkikita kami noon, tatakbo yung Daddy! Tapos tatalon sa akin yun, tapos iyayakapin ko naman siya. Parang ganun po yung senaryo po natin pag malapit tayo sa Diyos. Pag parang tumatakbo tayo papalapit sa Diyos, ang Diyos naman po ay nakabuka ang kanyang arms para yakapin po tayo. Ganun po ang ibig sabihin po ng verse na to. So kung mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay, kung mahirap po yung mga pinagdadaanan natin, ang Diyos po nandyan lang. Sabi ko nga parang bata tayo, na tumakbo lang tayo sa Kanya, bukas, it doesn't matter kung ano yung ginawa mo. Kasi minsan po, may deception na pumabato sa atin, kaya tayo nahihiya lumapit sa Diyos kasi nga, sabi natin, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Yes, hindi ka talaga karapat-dapat. But the word grace, yun yung binigay sa atin ng Diyos, grace eh. Yung binigay sa yung bagay na hindi dapat para sa iyo, dapat maintindihan mo yon. Kaya po, pag may pinagdadaanan ka mahirap, nagkamali ka man, nagkasala ka, ang gagawin mo, instead na lumayo sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Maaring galit yung mga tao, galit yung cell group leader mo kasi may ginawa kang mali. Galit yung magulang mo kasi may mali kang ginawa. Pero kung wala ka nang malapitan, ako'y nakatitiyak po, lumapit ka sa Diyos at magkakaroon ka ng kapahingahan. At kapag nakalapit ka sa Diyos, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, paglapit mo dun sa mga tao na nagalit sa iyo dahil nagkamali ka, maiintindihan ka nila kasi magkakaroon ka na ng humility. Sorry po. So, ma-appreciate na ng mga cell group leader mo, ma-appreciate na ng magulang mo, kasi nauna kang lumapit sa Diyos. Kasi tayo po, kahit may mali na tayo, minsan, yung pag-sorry natin, galit pa eh. Di ba? Nag-sorry na nga ako. Parang ganon. Di ba? Because that's the pride na mayroon tayo. Pero pag ang Diyos pong kausap natin, it doesn't matter kung ano po yung sabihin sa'yo ng tao. Pero ang intention mo kasi mapatawad ka. Then that's it. Hindi man niya ma-appreciate, okay lang. Basta ang mahalaga, binigyan ka ng Diyos ng puso na magpatawad para makalaya ka sa unforgiveness na yon. So ganun po yung paglalapit po natin sa ating Panginoon. Kaya po,
parang ganun po yung pag inimagine natin, yung tumatakbo po yung bata para po lumapit sa kanyang tatay o kanyang nanay at i-embrace siya with the love and grace. And second po, the call to purification. Sabi ng James 4:8b, wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. So nagkasala na ang tao, kailangan natin hugasan ang ating mga kamay. Sa paanong paraan? Tingnan natin po ang Greek word niya. Sabi rito, the Greek word for purify is hagnizo. Ibig sabihin, to make clean or sanctify, indicating the need for a pure and undivided heart. So ang ibig sabihin, isa-sanctify mo yung sarili mo. Ibig sabihin, idudulog mo yung sarili mo sa Diyos, ihingi mo ng tawad lahat ng pagkakasala mo. Ganon ang ibig sabihin po ng purification. Ano po? So hindi natin kayang linisin ang sarili natin, pero ang Diyos, siya po ang maglilinis sa atin. Kaya draw close to Him and wash your hands. Kasi hindi naman inuna, wash your hands, you sinners, and draw close to God. Mali. Nakita nyo, kasi yung arrangement po ng pagkakasabi, importante po yun pag nag-aral ka ng Bible. Pinag-aaralan po yan kung bakit ito yung nauna at hindi dapat ito. Kasi meron po yung mga pagkakasunod-sunod at pag inuulit nga yung salita, verily, verily, and say unto you. Ibig sabihin, very important yon. Pag paulit-ulit na binanggit sa isang context, sa isang verse po yung word, ibig sabihin, bantayan mo. May sinasabi ang Diyos sa iyo dyan. Yun, yung word na yon. Hanapin mo yon. So parang ganun po magsalita ang Diyos sa word, sa kanyang salita po. Kaya po, nahuli yung sumunod lang yung wash your hands. Kasi nga, hindi nga natin ma-appreciate yung mga pagkakamali natin or hindi natin marirealize na nagkakamali tayo, maliban na lumapit muna tayo sa Diyos. Kaya po yung deception na ayoko lumapit sa Diyos kasi makasalanan ako. Pag may in-invite kayo, attend ka naman ng church, ay baka masunog ako pag pumunta ako sa simbahan nyo. Di ba may mga ganun sagot sa atin, baka matunaw ako. Because that's deception. Kasi sabi ng Lord, napunta ako dito hindi para sa mga magagaling. Napunta ko rito para sa mga may sakit. Sino mga may sakit? Tayo lahat na makasalanan. Kaya po, babasagin natin yon. Hindi naman ang simbahan para lang sa mga matutuwid. Higit sa lahat para sa mga makasalanan na nais magpabago sa Diyos. Kaya pag ini-invite tayo o nag-i-invite tayo, sasabihin natin yon. Hindi. Mali yung kaisipan na gano'n, hindi po totoo yon. Ang totoo, ang reason kung bakit pumunta si Kristo dito sa lupa, dahil sa iyo. Dahil sa akin, lahat tayo makasalanan. Sa biyaya lang ng Diyos, kaya somehow nagbabago ako. Pero sarili ko, hindi ko kaya magawa to. Kaya ganun yung gusto ko rin plano para sa iyo. Kasi nagmamahal ako sa iyo. Tama? Ganun po yun. So, ganun pagkakasabi. So, purify. And the next po, yung repentance po, sabi rito, kasi yung pong word po na ito, pag makikita po natin, yung ini-emphasize po dito ni James po, is about yung need ng moral and spiritual cleansing doon po sa pag-draw near to God. So kaya po makikita po natin, yung washing your hands and purifying your heart are metaphors. Okay, metaphors. Ibig sabihin, hindi siya direct word. Metaphor po siya. A metaphor ng ibig sabihin po, metaphors of repentance and inner transformation. Naalala niyo yung sinabi di ba, pasok tayo sa news. Di ba may sinabi si Sara Duterte na, I want to continue my impeachment because I really want the bloodbath. That's a metaphor. Kumbaga, kung po yun, matalinghaga po yun. Ito, kanya-kanya interpretation, di ba? So pag namali ka po, pag hindi ka malapit dun sa tao, although nagkakamali ang tao, baka nga sinabi niya yon, iba talaga ang intention po niya. Pero kung halimbawa, knowing na tama yung intention niya, at mayroon talaga siyang gustong madiscover, at gusto niyang mabigyan ng parang mapalaya ang sarili niya sa tingin ng ibang tao na talagang hindi siya gumagawa ng mali, pwede yon. Kumbaga, malalaman natin yon kung malapit ka sa Kanya, kung anong kahulugan nun. Parang ganito po yon. Malalaman mo ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, ang totoong kahulugan nito, kapag ikaw po ay malapit sa Kanya. Kaya po nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng interpretasyon because we are searching the Word of God, we are studying the Word God with a motivation para makapag-gain tayo ng knowledge, a head knowledge, but not to be transformed by heart.
Kaya naiiba ang interpretasyon po natin. Nahihiwalay po tayo sa nais ng Diyos. Pero kung intention natin kung bakit ako nagbabasa ng Bible, kaya ako nag-aaral ng Bible, kaya ako nagre-research, kaya ako dumadala sa mga conference, for a very intention, gusto kong makilala sa mas malalim na paraan ang Diyos because gusto kong makapaglingkod sa Diyos ng totoo. And I believe God will respond according to your will or according to your desire. Ganun po yun. So, yun yung drawing near, that's the importance of drawing near to God. So, maintindihan po natin yon. So, sabi doon, mapupurify tayo and repentance involves turning away from sin and seeking God's forgiveness. So, yun yung repentance. So, kasama ang repentance para maranasan mo ang tunay pong kaligtasan. Ano po? Now, next po, sabi pa po rito. Sabi sa Psalms 24 verse 3-4, who may climb the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. So makikita po natin, sino lang? Yung mga tao po na malinis ang puso. Ibig sabihin, meron tayong humility. Meron tayong pagpapakumbaba. Naintindihan natin, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Kaya inilalapit po natin ang sarili natin sa ating Panginoon. So makikita mo rito, yung verse na to, hina-highlights po nito yung kahalagahan po ng purity in approaching God's presence. So ganun po yun. So isipin po natin, para mas maintindihan natin yan, think of a gardener. Ako mahilig ako magtanim. Sa gardener po, pag nagtatanim siya, mayroon po dun mga damo na binubunot niya isa-isa. Ang reason kaya binubunot, para walang maging kaagaw ng nutrients, yung halaman mo, para hindi maging kaagaw ng damo. Ganon din po. Ang kaagaw po natin sa biyaya at pagpapala ng Diyos ay kasalanan. Dahil pinapahintulutan natin na magkasala tayo ng paulit-ulit, hinahadlagan nito yung mga biyaya ng Diyos na dapat napunta na sa atin. Kaya po, kailangan natin magpa-purify every day of our life. Sabi di ba sa huling turo ni Pastora Gracia, para mag-stay on the path of the Holy Spirit, you have a repentant heart every day of your life. Kasi mayabang ka pag sinabi mo hindi ka nagkakasala. Sa maghapon na to, salamat sa Diyos, hindi ako nagkasala, ay yabang ng panalangin mo. Di ba? Diba, mananalangin ka, matutulog ka na, Lord, maraming salamat dahil hindi ako nagkasala sa maghapong ito. Diba, ang yabang? Panginoon, salamat sa habag mo. Dahil naging matagumpay po ang maghapon ko. Yun po yung panalangin ng isang taong malapit sa Diyos. Na-appreciate niya yung presence ng Lord. Kasi pag tayo po, kaya nga, ito yung na-discover ko nga eh. Sabi ko po sa inyo, binasa ko po, nagkaroon ako ng pagkakataon na explore tong mga great men of God and yung common denominator na mayroon sila lahat, ang kanilang konsepto ganito, at sinabi ko na rin po ito sa inyo, habang nagmalalim sila sa Panginoon, mas lalo po nila nalalaman na sila po ay labis na makasalanan. Para bang, alam mo yon, mayroon akong nabasa nung nakaraan about discipleship. Grabe yung lalim ng discipleship. Kaya po, kung ayaw mo talagang magpagamit sa Diyos, huwag ka na pumasok sa discipleship. Yun yung mabigat na salita. But because that's real, yun yung totoo. But we try the best na nag-encourage po tayo kasi somehow, undecided tayo eh. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin makapag-decide na magpagamit sa Diyos, wala na sigurong problema yung mga taong nakapaligid sa iyo na nagdi-disciple sa iyo. It's between you and the Lord na po. So ganun po yun. Kaya po, yung paglapit po natin sa Panginoon, itong pangalawa, yung pagtawag sa atin ng Panginoon sa James chapter 4 verse 8 is para po ma-purify tayo, para po mas lalo tayong maging malapit sa Kanya. And then the last one po, the promise of God's nearness. Sabi ng James 4:8, come close to God and God will come close to you. Ang ibig sabihin po, ina-assure ni James ang lahat po ng believers na sa effort na ginagawa nila na mapalapit sa Diyos, yung effort ninyo na maging malapit kayo sa Panginoon because nag-exert kayo ng oras para po mag-spend ng time, madaling araw, to talk with your God,
reading His Word, praying unto Him, worshiping Him, personal mong ginagawa yon, makakaasa ka na ang Diyos pa ay magre-respond sa ginagawa po natin. Kaya ito yung sinasabi ko po sa inyo. May mga tao po na siguro biro lang po nila, magsasabi, Pastora Gracia, pwede po ba kaming manalangin sa prayer room ninyo? Kasi mas malakas po ang signal doon. Sa bahay namin, parang walang signal. That's not true. Because babaliin po nito ang attributes na mayroon ang Diyos, yung omnipresent God. God is present everywhere. So kahit doon sa bahay mo, kahit nga sa beer house, pwedeng nandun ang Diyos eh. Naniniwala kayo doon? Kasi di pwedeng God is a sovereign God. Walang pwedeng mag-control sa Kanya. Kung may tao na ililigtas doon, kasi may magulang na nananalangin sa bahay nila, ang anak niya naglalasing doon sa beer house, pwedeng pasukin ng Diyos yun. Alang-alang dito sa nanay na lumuluhod at umiiyak, Panginoon, tulungan mo po ang anak ko. Ayoko po siyang mapahamak. Lord, pasukin mo po siya. Halimbawa, alam niya nasa beer house, na-addict na. Pasukin mo po siya sa beer house. Hindi literal lang, ang Diyos ang papasok doon. May tao ang Diyos na gagamitin para pumasok doon, para ipaunawa sa tao na yon, alang-alang dito sa tao na to, na malapit na lumapit sa Diyos. That's why, wala pong malakas-malakas na signal. Depende yon sa relasyon mo sa Diyos. Gusto mo lumakas ang signal? Palalimin mo ang relasyon mo sa Diyos. Yun. Kung tatanggapin man natin ang word na signal, malakas ang signal. Kasi sabi ng Isaiah, ang naghahad lang sa atin between God, saka yung panalangin natin kaya hindi nakakatawid, pag nanalangin tayo rito, hindi makakatagos hanggang bubong at makakaliting sa langit, it's because of our sin. Kaya kung may mga panalangin ka na hindi natatanggap ng Diyos, mayroon kang kasalanan. Mayroon kang bagay na dapat ilapit sa Diyos. So kapag lumapit ka sa Diyos, magkakaroon ka ng perspective na bago, magkakaroon ka ng realization. So ngayon malalaman mo, kasi masisik mo yung sarili mo. Imaginein mo, kahit sabi nga ng isang kasabihan, gaano man kababad ka sa tubig, pero pag lumapit ka sa apoy, madadarang ka pa rin. Ibig sabihin sa una, hindi ka masusunog, pero habang nandun ka, unti-unti kang matutuyo hanggang sa masusunog ka at matutupok ka. Kung hindi mo nilalapit ang sarili mo sa Panginoon, hindi mo malalaman yung mga bagay na mayroon ka dapat palang ihingi ng sorry. Masyado na pala akong mayabang. Kasi sa dami ko ng na-achievement, ang yabang ko na pala. Pero pakiramdam ko, pinupuri ko ang Diyos. Pero in drawing closer to God, mas mahihimay mo yung evaluation mo sa sarili mo. Kasi madadarang ka sa apoy na mayroon ng Diyos. At masusunog ka, matutunaw ka talaga. Iwan ko kung may matitira sa atin. Ganon ang importansya ng paglapit natin sa Diyos. Siguradong magre-respond ang Diyos sa paglapit po natin sa Kanya. Sabi rito, the reciprocal nature of the promise emphasizes God's faithfulness. Tapat kasi ang Diyos. Kung isang araw hindi ka lumapit sa Kanya, hindi po siya magtatampo sa iyo. Pero makalipas ang isang linggo, hindi ka pa rin lumalapit sa Diyos, okay lang. Pero pag lumapit ka sa Diyos, naisipan mo lumapit ang Diyos, hindi ka sasabihin sa iyo, bakit ngayon ka lang? Bakit tagal kitang hinintay? Hindi, wala kang maririnig. Ang gagawin lang niya sa iyo, yayakapin ka niya. Yan ang kaibahan sa tao. Doon naman pumapasok ngayon uli ang context. Kaya sabi ng Lord, mahalin niyo ako ng higit. Kaya sabi doon, ang sino mang magmahal ng labis sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa, ay hindi magiging kalugod-lugod o hindi magiging karapat-dapat sa aking kaharian. Kasi yun yung context noon. Yung pagiging malapit natin sa Diyos. Kasi nagkakaroon tayo ng tamang perspective at tamang pananaw sa buhay kapag malapit na malapit tayo sa Diyos. Kaya po, ang pursuit po ng bawat isa sa atin, yung talagang makalapit tayo ng totohanan sa Diyos. Kaya mapalad kayong mga kabataan, bata pa kayo, naririnig nyo ang mga mensaheng tulad nito. Hanapin ninyo ang Diyos. Mauhaw kayo sa Diyos. Magutom kayo sa Diyos. Pahabang bata pa kayo, nang sa gayon maintindihan ninyo bakit kayo nandito sa mundong ito at pinahintulutan kayo ng Diyos mabuhay. Pwede nyong sasabihin ninyo, bakit naman sa mahirap ako nabuhay? It doesn't matter. Ang mahalaga, magkaroon ka ng pangunawa, nabuhay ka.
hanapin mo ngayon sa Biblia, hanapin mo ngayon sa presensya ng Diyos, yung bagay kung bakit nandiyan ka sa pamilya mo, para matagpuan mo ang tamang paraan, para matahak mo yung pinagdadaan mo ngayon, hanggang sa makalabas ka dyan, at hanggang maging biyaya ka para sa pamilya mo. And that's the very reason why sabi natin kanina, you are not an accident why you are here. It is orchestrated by God na makarinig kayo ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ng Jeremiah, sabi dito, we can find comfort and strength in knowing that God is always ready to meet us where we are. Our pursuit of Him is never in vain. He is always near, ready to guide and support us. And then, sabi ng Jeremiah 29:13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. So pag makikita natin yung verse na to, sabi dito, nire-reinforce nito ang idea that God reveals Himself to those who are earnestly seeking Him. Parang ang illustration, tingnan nyo po yung lighthouse. Ang lighthouse, siya po yung nag-guide doon sa mga ships. Kaya po ang mga ship nakatingin doon. Tinitingnan po nila yung kung gaano na sila kalayo. Kapag hindi na nila nakikita yung light po na yon, yung lighthouse na yon, ibig sabihin, malayo na sila. Kaya po, kung parang ordinaryo na lang sa'yo, na hindi ka nakakadalo sa gawain, ordinaryo na lang sa'yo, or hindi ka na nako-convict, na hindi ka nakakarating ng Bible study, ng prayer meeting, ng cell grouping, or lalo na sa gawain ito, ordinaryo na lang sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo na nakikita yung liwanag ng lighthouse, ang layo mo na sa Diyos. Narinig mo to kasi pinapalapit ka ng Diyos sa Kanya. At habang lumalayo ka sa Diyos, mas lalo ka nalalagay sa panganib. Kasi nakakalayo ka sa Kanyang grasya. Kaya ang panawagan sa atin ng Diyos, draw close to me, and I will draw near unto you. So, in application, ito po, tapos na po ako, in application and call to action. So, hindi po tayo mag-aaral nang wala po tayong gagawin. Sabi rito, seek God's presence, meaning spend dedicated time in prayer and worship, drawing near to Him with a sincere heart. Ibig sabihin, magiging committed tayo. Magko-commit po tayo sa ating Panginoon. And the next po, pursue purity. Reflect on areas of your life that need repentance and seek God's cleansing and renewal. And then the last one, trust in God's promises or promise. Be encouraged by the assurance that as you draw near to God, He will draw near unto you, or He will draw near to you. So, makikita natin, ito yung mga bagay na gagawin natin habang tinatahak po natin yung tema na to, at ito na yung maging practice po natin sa buhay natin, na every day of our life, isik natin yung presensya ng Diyos. Ipurso natin yung purity, and then magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Every day. Kahit sabihin mo, mahirap yung pinagdadaanan mo, ganun lang ang gawin mo, makikita po natin, matatapos lahat ng pinagdadaanan natin. At ang kapalit po ng testing, become great testimony. Amen po. Magiging malaking pagpapala. Tumayo po tayong lahat. Limang linggo po natin pag-uusapan ang tema po na ito. And I want you to be, encouraging you po na make yourself always available every Sunday para mapakinggan nyo yung mga karugtong po ng mga pag-aaralan tulad nito. Kasi kung mayroon man po pinaka-importanting topic sa loob ng simbahan na pinag-uusapan, ito yun. Ano yung mga paraan? Ano yung mga parameters? Ano yung mga naghahadlang? Ano yung mga obstacle para makalapit ka sa Diyos? Kasi pag naintindihan po natin ito, at nilakipan po natin ng application sa sarili natin, ako po yung naniniwala na ang buhay nyo po ay hindi na magiging tulad ng dati. Yung lagi mong nirereklamo na mahirap ka lang, hindi na yan lalabas sa bibig mo. Ang lalabi sa'yo, darating din para sa akin. Paraan lang to ng Diyos para pagandahin yung kwento ng buhay ko. So hindi mo na sisisihin ang Diyos, hindi mo na sisisihin yung mga magulang mo, ba't naman kasi ganito?
So hindi mo na sisisihin, kundi ma-appreciate mo na yung family, mamahalin mo na mga magulang mo. Ma, salamat kasi pinanganak niyo po ako. Kasi nagkaroon ka ng ibang perspective. Magsisikap ka na pala. Hindi kasalanan ng mga magulang mo na mahirap kayo. Hindi mo kasalanan na mahirap kang pinanganak. Kundi paraan ng Diyos yun para ipaunawa sa iyo. Lumapit ka sa akin nang maintindihan mo bakit diyan kita pinahintulot maipanganak. Si Jesus Christ, hindi naman siya nagtanong sa yaman ng Diyos, bakit sa sabsaban siya pinanganak. Hindi niya tinanong yon. Kasi naiintindihan niya ang ibig sabihin ng buhay na meron siya. Kaibahan sa atin, kailangan natin magpalalim. Kaya po may mga cell group leader kayo. Kasi sila po yung mga nag-a-advise, nagsasabi po sa inyo para ipaunawa sa inyo ang salita ng Diyos. That's why, involve yourself in a cell group. Kung wala pa po kayong cell group, marami po tayong cell group leaders dito na available. Involve yourself in a cell group. May mga ina-announce po dito about cell group. Involve yourself in the cell group para mapangalagaan kayo, maalagaan kayo hanggang sa matawid ninyo ang buhay kalugod-lugod po para sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po for giving us this kind of lesson, Lord, na kapag kami po ay lumalapit po sa inyo, nakatitiyak po kami na kayo rin po ay lalapit sa amin, Panginoon. At alam namin, Lord, ang lahat ng kulang at tanong namin sa buhay namin ay matatagpuan lamang namin ito sa pakikipagniig po namin sa iyo. Kaya po, hayaan mo, Lord, na maunawaan po ng bawat isa sa amin at tumagos, Lord, sa kaloob-looban po namin ang pangunawa na ang sagot para maintindihan namin ang lahat ng tanong namin sa buhay ay ang lumapit kami sa iyo. Ang saliksikin po namin ang iyong salita without motivation na maunawaan at mapalalim ang pag-unawa namin sa iyo. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang mga salitang amin pong napag-usapan sa oras na ito. I pray, Father God, in Jesus' name, and through the leading of the Holy Spirit, ay mag-penetrate po ito sa kanilang puso at magsilbi itong asin na magdudulot po sa kanila ng kauhawan para hanapin kanila, Panginoon. Lord, kayo po ang nagbabago ng buhay ng tao. Kayo po ang nagbabago ng isip at puso ng tao, Lord. Itinitiwala ko po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid ko po na nandito ngayon sa bulwagang ito. Lord, patuloy po kayong mangusap sa kanila. Patuloy ka po nila kauhawan at patuloy ka po nilang hanapin sapagkat kapag kayo po ay hinanap, hindi po kayo mahirap matagpuan. Napakadali nyo lamang po matagpuan. Lalo na, Lord, kapag kami po ay may dalisay na puso na lalapit sa iyo with an intention, Lord, na makapiling ka po namin. Maraming salamat po, Ama. Patuloy namin ito sa iyo tinitiwala, O Diyos. Patuloy mo kaming samahan, Lord, sa journey po namin na to ng pag-aaral about drawing near unto you, Panginoon. Nawa, ang dalangin namin, Panginoon, sa dulo po ng aming pag-aaral, Panginoon, ng tema na to, tunay po, ng bawat isa po sa amin, ay naintindihan namin kung paano kami magiging malapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Sige po, tayo po ay isang mapagpalang umaga po sa Panginoon at sa ating lahat. Basahin ko lang po ito dahil tayo po ay nasa bahagi ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, ibigay ninyong buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise the Lord po. Ang ibig pong sabihin ng ikapo ay yung 10% ng ating mga kinita.
yung pong ikasampung bahagi ng ating mga kinita. Ang halimbawa po, kumita tayo ng mga 1,000 hanggang 900 po nasa atin. Tapos yung 100 lang po ang inihingi ng Panginoon. Kaya kung ito man po ay inuudyukan tayo ng banal na Espiritu, ay lumabis ang binigay natin sa ating Panginoon. Ito po ang tinatawag na love offering. Kaya sa oras na ito po, tunay nga po na ang sabi po ng Panginoon sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, sabi po doon, ay susundin nyo ang aking mga utos. Ito pong verse na ito ay isang utos ng Panginoon. Kaya sabi po yung pong pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, hindi po yun naghihintay tayo ng kapalit. Kundi yung po ay narito po tayo upang ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. At nagpapasalamat po tayo dahil ilinigtas niya po tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, konting testimony lang po. Sa mga naging experience ko po, nung bago ako mananampalataya sa Panginoon, kapag po dumarating na yung ganitong bahagi ng gawain, yun lamang pong nadudukot ko sa bag, yung binibigay ko sa Panginoon. Siyempre po, bago. Tapos, pangalawang pagdalo ko po sa Panginoon, dinagdagan ko naman po ng konti. Sabi ko, mas maganda to. Sabi ko pong gano'n. Siyempre, hindi ko pa po alam kung paano yung magbigay sa Panginoon. Pero, habang ako po ay patuloy na dumadalo sa ganitong gawain, unti-unti ko pong nalalaman ang pagbibigay po sa Panginoon na yun po ay pinapakita kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Nalalahanin po natin ang Panginoon po ang unang nagmahal sa atin. Kaya po yung ginagawa natin ngayon, isang pagsamba po natin sa Kanya at isang pagdakilala po ang ginagawa natin sa Kanya. Kaya sige po, panalangin po natin ang ating kalot sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, pinapakita po namin kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin narito, Lord, na handang magbigay sa iyong gawain, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, tulungan mo po kami na maibigay namin tapat ang para sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Patuloy po namin idinadalangin ang mga kapatid namin narito, Panginoon. Ano man po ang kanilang pinagkakakitaan, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Lord, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nakayanan na magbigay sa iyong gawain, O Lord. I-bless mo po sila, bigyan mo po sila ng pagkakitaan upang sa mga susunod mong gawain, Panginoon, ay makapagbigay sila at maranasan nila ang pagpapala na mula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, at patuloy naming dinadalangin ang mga nalikom na salaping ito, Lord, ay magagamit lamang sa ikalalawak ng iyong banal na salita, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo yung maulit at ready na po tayong magkaloob sa Panginoon. I'm reaching my hands to yours.
invitations po sa atin. So ito po ay isa sa mga paraan kung paano po tayo mas lalong mapapalapit sa ating Panginoon Diyos. Ano po, isa po sa natutunan ko kanina, drawing closer to God. Alam niyo po, kung bakit maliit yung tingin natin sa Panginoon Diyos kasi ganun tayo kalayo sa Kanya. At kung gaano naman kalaki, kung bakit naman ganun kalaki yung tingin natin sa Diyos, kasi ganun din siya kalapit. Ganun din tayo kalapit sa Kanya. So, lumapit tayo sa Panginoon Diyos para maging malaki yung tingin natin sa Kanya. Amen? So, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Let's all raise our hands to God. Tanda po ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Banal na Espiritu, magandang umaga ho sa iyo. Marami pong salamat sa pagkakataon na to na mapakinggan namin ang iyong salita. Panginoon, siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin na ang mga mensahe, Panginoon Diyos, na aming napakinggan, nawa, Panginoon, hindi lang namin ito basta narinig. Kung hindi, Panginoon, maisabuhay namin, Panginoon Diyos. Lord, right now, thank you for teaching, thank you for rebuking, thank you for correcting, thank you sa mga trainings, Panginoon Diyos, na ginagawa mo sa amin. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, thank you na patuloy mo sa amin na ipinapaunawa, Panginoon, that we have to level up our faith. It is written, O God, is said in your word, in Hebrews 11:6, for without faith, we cannot please God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa pananampalataya na binibigay mo sa amin, Panginoon, nawa, hakbangan namin ito, Panginoon Diyos. Magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Magtitiwala lang kami kung meron kaming self-discipline, Panginoon. Kung tuturuan namin ang sarili namin na gumising ng maaga, manalangin sa iyo, Panginoon, makipag-usap sa iyo, bago din kami, Panginoon Diyos, matulog, kakausapin ka namin, babasahin namin ang iyong salat lalo't higit, araw-araw, oras-oras ng aming buhay, i-acknowledge ka namin, Panginoon Diyos. Hindi kami gagawa ng mga desisyon namin, Panginoon, nang hindi ka namin kinukonsulta. Lord, we want you, O God, more than anything else. More than anything else, O God, we want you. Wala kaming iba na hangad sa buhay namin kung hindi ikaw, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na patuloy kami, Panginoon Diyos, na lumapit sa iyo, yung personal relationship namin, Panginoon Diyos, sa iyo, Lord, maging deeper to. Lord, palalimin mo, Panginoon Diyos, yung personal na pakikipagrelasyon namin, Panginoon Diyos, sa iyo. Lord, ito yung panawagan mo sa amin, Panginoon Diyos. Personal relationship, O God. We have to pursue purity, Lord, and we have to trust, O God, in your promises, O God, sa buhay namin. Lord, maniwala kami at magtiwala sa mga salita na binibigay mo sa aming mga puso. Lord, wala kaming pananampalataya, hindi man ganun kalaki. Lord, palaguin mo to. Lord, sabi mo, Lord, sa aming pananalangin, Mark 11:24, therefore, whatever you ask for in prayer, believe and you shall receive. Lord, tulungan mo kami na mapalalim, Panginoon Diyos, ang pananampalataya namin sa iyo. Hindi kami basta maniniwala sa tao, kung hindi maniniwala kami sa iyong salita at pangyayarihin mo ito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Lord, right now, we even pray, O God, for the lead pastor, O God, of our church, kay Pastor June. Patuloy mo siyang pagpalain in all aspects of his life. Lord, ikaw ang nakakabatid ng kanyang puso. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, mga iniiyak niya, Panginoon, sa iyo. Mula sa kanyang mga personal na pangangailangan ng simbahan, pangangailangan ng kanyang trabaho, negosyo, Lord, pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Lord, lahat, Panginoon Diyos, ang ninanais ng kanyang puso na magbibigay lugod sa inyo. Kami pong lahat na nandito, and even those who are there online, O God, Lord, you grant the desires of his heart, O God. Patuloy mo siyang pagpalain. Lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon Diyos, ay magbigay, Panginoon Diyos, ng papuri, Panginoon Diyos, sa iyo. And we pray that you cover him with your precious blood of Jesus, O God. And we pray, O God, Lord, you empower him, O God. You anoint his lips, O God. And whatever word that would come out from his mouth in the mighty name of Jesus, O God, it will bring healing, O God, in all aspects of our lives. Ganun din ang bawat isa sa amin, Lord, na nagpunta dito. Lord, nagpapakumbaba kaming lahat, Panginoon,
dumalo kami sa gawain na ito, hindi ipagmalaki kung ano man ang alam namin o meron man kaming mga kakayanan. Nandito kami sapagkat nagsusumamo kami, Panginoon, at nagtitiwala kami na hindi namin kayang gawin ang anumang bagay kung malayo kami sa iyo. Lord, right now, lahat ng nandito, Panginoon, sa bulwagan na to, ganun din those who are there online, Lord, in the mighty name of Jesus, we are lifting everything, O God, into your hands. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin, palalimin, Panginoon Diyos, ang relasyon namin, Panginoon Diyos, sa iyo. Wala kami, Panginoon Diyos, na magagawa sa aming buhay. Hindi kami, Panginoon Diyos, aasenso, Panginoon. Hindi namin kayang i-control ang buhay na meron kami. That's why we are surrendering and we're lifting and we're giving, O God, everything into your hands. Maraming po salamat. Katulad ng declaration namin kaninang maaga pa lang, na sino man ang tatapak sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na sinisik ka, Panginoon Diyos, sinahanap ka, Panginoon Diyos, sa kanilang buhay. Lord, lalabas sila sa bulwagang ito, Panginoon, na mayroong pagpapala at magkakaroon sila ng malalim na relasyon at intensyon na kilalanin ka pa sa kanilang mga buhay. Lord, maraming po salamat. And right now, as we temporarily depart, O God, in this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Everybody say, Amen. Tapos na po ang ating gawain. Magkamayan po tayo. God bless, kapatid. See you again